Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa panibagong buhay at lakas ng Kanyang ipinagkaloob sa atin. Every gising is a blessing. Every gising is a thanksgiving. And every gising is a rejoicing and celebrating God's goodness and faithfulness. Nawa po kayong lahat na nakikinig ngayon ay nasa mabuting kalalagayan. Kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. One thing is for sure, while we are here in this world, life is short. All things are temporary. Nothing in this world is permanent. There is one word that is constant. There's only one word that is constant on earth, and that is change. There is always a constant change. That is why, kung ano po ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito, yan po ay temporary lamang. Kung kayo po ay nasa karamdaman, yan po ay temporary lamang. O kayo po mayroon sa kalalagayan na you are in the lowest moment of your life right now, it's all temporary. Anything and everything in this world are all temporary. So you should understand that. Okay? So, there is only one permanent, and it is none other than God. That is why, kahit nandito tayo sa temporary world, we can experience permanent things only in God. Ulitin ko ho. All permanent and eternal things can only be found in God. So therefore, if you are a person living on earth at this very moment, your first priority is to have a strong relationship, sincere relationship with God. Because all things in this world are all temporary. Name it, your house, your money, your life, your career, your successes, name it. It will all come to pass. Nagkakaunawaan po tayo. Sa mga sikat ngayon, magiging laos pagdating ng panahon. Sa malalakas ngayon, manghihina pagdating ng araw. Sa mga malakas kumita ngayon, darating ang araw, you will lose your job. Why? Because all things are temporary. But there is only one thing that is permanent in this world, and it is our relationship with God. It is our service to God, and it is our ministry or mandate from God. You know, pag atin pong linawin ang ating pag-uusap at pag-aaral sa araw na ito, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Sa isang tao na nabubuhay sa mga sandaling ito, sa isang lugar na temporary na ang pangalan ay earth or mundo, kailangan matagpuan niya ang eternal God, ang permanent God. Because everything that comes from God are permanent. If your peace comes from God, then that is a permanent peace. If your joy comes from God, then that is a permanent joy. If your hope comes from God, then that is a living hope because He is a living God. Malinaw. That is why, sabi sa Ecclesiastes, in the book of Ecclesiastes, hanggat ang tao ay may buhay, hindi siya dapat nawalan ng pag-asa. So habang may buhay, may pag-asa. Why? Because if you have a strong, vibrant relationship with God, then the God of heaven, who can do all things, even the impossible, He can make it possible. Napakataas ho ng hope, napakataas ng life, at napakataas ho ng peace ng isang tao na mayroong relasyon sa Diyos. Kung mayroon ka mang ipagpasalamat sa araw na ito, kapatid, bilang mananampalataya, yan ay yung una, mayroon kang relasyon na buhay sa Diyos na buhay at ikaw ay pinili ng Diyos na maging kabahagi ng Kanyang kaharian at magiging kabahagi ng Kanyang pamilya sa langit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa mga katotohanan ito. Glory to God. Today,
I'll be sharing with you before I share these 7 great blessings and truth for us to be thankful to God. Bibihira ho ito madiscuss sa marami hong mga pangangaral. The clear understanding about the operations of Christianity. Okay? So, una siguro tingnan natin, ano ba ang tunay na operation ng isang pagiging mananampalataya? Because I strongly believe, yung ating pagkaunawa patungkol sa ating pananampalataya, tamang pagkaunawa patungkol sa paglilingkod sa Diyos, tamang pagkaunawa patungkol sa pamumuhay bilang mananampalataya, creates a very big impact the way we live, because our belief and understanding will dictate us or will influence our actions and our decisions. To give you a clear example, bakit mayroong mga tao na mga mananampalataya na kumbaga sincere, at the same time they are hardworking believers, especially in serving God? Bakit ganun sila ka-devoted, ka-dedicated pagdating sa gawain ng Diyos? Ang una mong tanungin, kapatid, yung kanilang understanding, yung kanilang belief system. Doon mo makikita, malalim sila sa salita ng Diyos, kaya ganun din sila kalalim mag-commit at gumawa para sa Diyos. Your understanding and belief system of who God is, what God wants you to do, and why you are doing these things, create a big impact sa decisions mo at sa actions mo, even sa reactions mo pag mayroong pagsubok na dumarating. Pansinin nyo rin ito. Maraming matatagal na sa gawain, matatagal ng Kristiyano, dekada na ang binibilang o ilang dekada nang lumilipas, mahihina pa rin. Hindi pa rin faithful, hindi pa rin matatag or matured. Alam niyo bakit? Because something's wrong with their belief system at saka kanilang understanding. So today, before natin i-discuss itong ating pag-uusapan about thanking God of the Holy Scripture or His Word, I want you to understand, tingnan natin yung ating belief system at saka understanding. Have you asked this question? Now that I am a Christian, what's next? Kasi kung ang pagkakaalam mo bilang Kristiyano ay ikaw lang ay papasok sa isang Kristiyanong simbahan, Bible-based, and then maglingkod ka roon gamit ang iyong talento, and then ikaw ay magbibigay ng patutuo, magbibigay ng ikapo, magbibigay ka ng iyong handog. Pag hanggang doon lang ang pagkaunawa mo, patawarin mo, kapatid, yan ho ang pinakamababaw na understanding at saka belief system. Yung ganong klaseng pagkaunawa will not lead you to maturity. That is why, yung resulta ng iyong paglilingkod sa Diyos ay hindi siya nakakapagbigay ng transformation o pagbabago sa iyong pamumuhay Kristiyano. Kumbaga, yung impact, yung dating sa iyong pagiging Kristiyano ay hindi ganong kabigat o ganong katindi. Bakit? Because your belief system and your understanding ay kapos. Kung ito lang ang iyong nalalaman,
tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, naghanap ka ng church, pumunta ka sa church, pagdating mo sa church, nakinig ka ng sermon, nakinig ka ng mga special number, and then nakinig ka ng sermon, pagkatapos noon, naglingkod ka, gamit ang iyong talento, and then, nagbigay ka ng tithes and offering mo, tapos umuwi ka na, mababaw yun. Pag dumating ang mabigat na pagsubok sa buhay mo, dahil ang alam mo, yung ganong paglilingkod ay sapat na sa Diyos, at sinasabi mo, I am already serving God, you are not really living according to the Word, but you are living according to the perspective of men. And the perspective of men, pag hindi na bago ng salita ng Diyos, nagiging religion. Nagkaunawa na tayo. Kaya maraming mga Kristiyano, relihiyoso, pero hindi nakakalakad sa tunay na pinapalakaran sa atin na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kailan mo malalaman na ang iyong ginagawa ay relihiyon na lang o nagiging religious ka na lang? Una, ginagawa mo ang isang bagay out of obligation. Don't you know that every time you come to church, it is called an encounter with God? Pero sad to say, marami sa atin, nung mayroon pang gathering, pag pupunta tayo sa simbahan, wala nang encounter sa Diyos, pero we are trying to say that we are serving God. Kasi pag sinasabi mong you are serving God, dapat na enkwentro mo Diyos. Kasi how can you say that you are serving God without seeing Him, without encountering Him? It is not serving God. You are serving your religion. Nagkakaunawan tayo. And then, walang encounter sa Diyos, lagi niyong tandaan, if there is no encounter with God, there will be no transformation. I'll prove it to you. When Jacob encountered God, he was transformed. The name Jacob, ang ibig sabihin, mandaraya, mandarambong. Pero na may encounter ng Diyos, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. From Jacob, a supplanter, a deceiver, to Israel. Ibig sabihin ng Israel, God's treasured possession. Nakita niyo ha? When Jacob encountered God, ano pa nangyari sa kanya? God changed his nature. Tandaan niyo mga kapatid. Kung tama ang understanding mo, tama ang belief system mo, every time you do the works of God, you expect an encounter with Him. Why? Because sinasabi natin, we are serving God. If you are serving God, God must be present. Nagkakaintindihan tayo. Pag sinasabing God is present, your faith says that God is here. Your faith says that your service, your offering, your sacrifice is being accepted. And an encounter with God will change your nature from sinfulness to holiness. Kung ano ang inaccuracy sa buhay mo, katulad kay Jacob, inaccurate siya bilang Jacob, he was changed. His name was changed to Israel. God's treasured possession. Since that encounter at Bethel, Jacob's life was never be the same again. So every time we do the works of God, every time, kahit na ho, virtual, katulad nito, pag naintindihan mo at malinaw, na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng tao na ginagamit niya, you welcome the Word, kahit nandiyan ka sa iyong tahanan, o nandiyan ka sa iyong higaan, once na naintindihan mo, na pag ang salita ng Diyos ay nire-release niya na sa pamamagitan ng kanyang lingkod, there will be a transformation happening in your life. Because ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 3:18, we are being changed from glory to glory. But because our belief system is inaccurate, our understanding is inaccurate, ang alam natin, makinig ng salita ng Diyos, pag nakinig ng salita ng Diyos, tapos na, mali.
I want you to understand, tingnan natin i-align natin yung ating belief system tsaka yung understanding. Bakit nirelease ng Diyos ang salita ng Diyos sa iyo sa araw na ito? Para pakinggan? Isa lang yon. Pagkatapos pakinggan, dapat gawin. Yun ho ang component kasi the moment you apply the word, you listen to the word, you apply the word, what comes next? Results. Nagets nyo? But because wrong ang ating understanding, wrong ang ating belief system, we just listen, and then pag tapos natin makinig, na-bless tayo kunyari, and then din natin in-apply, it is good as nothing. Even how powerful the Word of God is, if it is not applied, it is good as nothing. Ano ibig ko sabihin good as nothing? Hindi ko sinasabing walang bisa ang salita ng Diyos. It is good as you are not listening. Yan ang ibig ko sabihin. Kahit nag-spend pa kayo ng 1 oras o 1 oras at 15 minuto, kung hindi mo in-apply ang salita ng Diyos sa iyong buhay, ang lahat ng narinig mo, para ka na rin hindi nakinig. Yan ang sinasabi kong good as nothing. Nagkakanawan tayo. Pero pag clear ang belief system mo, clear ang iyong understanding, every time you hear the word, it is God speaking. Through this person, what comes next? Then it will create an impact in your spirit. That something na inaccurate, something na hindi tama, lahat ng mali, maitatama, at yung inaccurate, magiging accurate. Dapat clear sa atin yun. Kaya sa atin, pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung iba parang parang dumaan lang na hangin. Bakit? Bakit ganyan ang treatment mo sa salita ng Diyos? Alam mo bakit? Because yung iyong belief system tsaka understanding kapos. Nakaabot po ba ako sa inyo, mga kapatid? Kaya ko to sinasabi, kasi kahit na araw-araw ang ating live streaming sa School of Church Builder, pag mali ang belief system tsaka understanding mo, mayroong tendency na wala ka ng gana or hindi ka na ganun ka-interesado pag nakinig. Alam mo bakit? Kasi nagiging routine yung pakikinig mo ng salita ng Diyos. Yung iyong focus at saka yung iyong excitement sa Word of God, hindi na ganun ka on fire. Hindi na ganun ka sidhi. Pero kung tama ang understanding mo, tama ang belief system mo, the Lord is speaking to me every day through the School of Church Builder daily live streaming. I'm telling you, your life will never be the same again. Nakita niyo ho, gano'n yung impact? Baba tayo sa natural para mas maintindihan nyo. Kung ano ang palagi mo naririnig, lalo na sa mga matatanda noon, yung mga pamahiin, pag umalis, pag kumakain, tas mayroong alis, ikot-ikutin yung plato para wag daw madisgrasya. Nakita nyo, pinapaniwalaan natin. Wag magwalis ng gabi, baka lumabas ang swerte. Ang dumi-dumi na ng bahay, kasi gabi, hindi ka magwawalis. Nakita nyo, your belief system, tandaan nyo mabuti mga kapatid, if your belief system and understanding is wrong, lahat ng desisyon mo, at lahat ng reaksyon mo at aksyon mo, wrong. It starts with the right understanding, and your right understanding will establish your belief system of who God is, and the moment na maunawaan mo na at accurate, biblical, ang iyong pagkakaunawa, anong kasunod? Lahat ng aksyon mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng reaksyon mo, lahat ng desisyon mo are influenced by the Word of God, and doon ka nagiging accurate. Malinaw. It doesn't mean that you are watching School of Church Builder daily live streaming. Okay ka na. Kasi kung hindi mo narinig ito ngayong umaga, listening to the Word of God alone without applying it, it is good as nothing. Anong ibig sabihin niyan? It is good as you are not listening. Malinaw. Dapat malinaw sa atin to. Now, pumasok tayo dito sa pagiging Kristiyano natin. Bakit ako Kristiyano ngayon? Ano ba ang dapat kong gawin?
Ano ba ang dapat kong pag-aralan? Ano ba ang dapat kong maintindihan? At ano ba talaga ang pinapagawa ng Panginoong Hesukristo? These questions should be cleared to you. Hindi dapat tumalabo. Bakit ka niligtas ng Diyos? Ngayong Kristiyano ka na, ano ang dapat mong matutunan? Ano ang dapat mong malaman? At ano ang dapat mong gawin? At paano ka magiging accurate sa lahat ng ginagawa mo? Sad to say, palaging ang na-apply natin, patawarin niya akong lahat, ang mga nalakaran natin at mga naituro sa atin, puro religious or religiosity. Teachings from men who are performing their Christianity out of religiosity. Umattend ka ng prayer meeting ng ganito, Lunes, attend ka ng Sunday worship service, umattend ka ng ganito, paramihan ng activities. You know, having more activities to keep the people, activities will not keep the people intact. What will keep the people? The presence of God. What will keep the people? The right understanding, the right motivation, the right perspective while they are doing those activities. Pag hindi natin yung may paliwanag, yung activities natin na ginagawa, lalangawin. Walang aten. Sa simula, maraming aten. Katagalan, unti-unti nalalagas. Bakit? Kasi walang clear objective, walang clear understanding, at walang clear belief system. Sana ito ngayong umaga nag-open sa inyo, bakit kayo Kristiyano? Bilang Kristiyano, ano ang dapat mong matutunan? Because we have only one life. And whether you like it or not, you cannot do all things. You should know what are the essentials and what are not. Nagkakanawan tayo. Kasi hindi mo pwedeng gawin lahat, kapatid. Nako, maniwala kayo sa akin. Kaya nga tayo mayroong kanya-kanyang linya eh. Hindi lahat pastor. Hindi rin lahat engineer. Hindi lahat mekaniko. Hindi lahat teacher. Nakuha nyo? Kaya mahalaga, maintindihan mo saan ka ng Diyos dinadala. Ano ang gusto ng Diyos gawin mo sa iyong limitado at maiksing buhay? Because pag nalaman mo, doon lang nagkakaroon ng kulay at kahulugan ng buhay kasi ang ginagawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Others, they want to do everything. No, you cannot. Magiging totoo sa iyo yung sinasabi ng mundo, you are a jack of all trade, but master of none. You need to know where you are going to. You need to know what God wants you to do. Malinaw. Now, sana ho sa maiksing panahon, may paliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang dahilan, bakit tayo naging Kristiyano, ano yung dapat nating pag-aralan, ano yung dapat nating gawin, at ano dapat yung priority natin. Una, kaya tayo ng Diyos ginawang Christian or ginawang believers of Christ. Because kailangan makapasok ang Espiritu ng Diyos, ang God Holy Spirit sa buhay natin upang tayo ay magabayan at maibalik sa ating orihinal na posisyon, isang tao na nilikha na kawangis at kalarawan ng Diyos. Unless you receive, unless you believe, unless you put your faith in the Lord Jesus Christ and receive Him as your Lord, King, okay, your King and personal Savior, you will never be restored to your original position, which is a man created in the likeness and image of God. And if you are not restored to your original position, a man created in the likeness and image of God, then God cannot move in your life. At pag ang Diyos hindi makakilo sa buhay ng isang tao, that man is good as dead. Walang pakialam kung mayaman ka, marami kang mansyon, marami kang mga bagay sa libutan ito. Ang sabi ng Panginoon, anong pakinabang ng isang tao, mapasakan niya man ang buong sanlibutan. Kung ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak rin naman, don't you know, if you analyze the Bible, if you analyze the Word of God, have a careful understanding about God's Word, simple, ang iyong kaluluwa ay mas mahal ang halaga kaysa halaga ng buong sanlibutan. See,
Pag wrong ang understanding mo at wala kang kalam-alam, ano mangyayari? Magpupunyagi ka at minsan itinataya mo pa yung kaluluwa mo, makuha mo lang mga bagay sa libutan. That is foolishness. Because your soul is greater and valuable compared sa lahat ng sa buong mundo. Pag samasamahin mo ng kayamanan sa buong mundo, hindi nito kayang tapatan ang halaga ng iyong kaluluwa. Why? Because your soul is priceless before God. And it took a priceless life to redeem a priceless soul. Nagkakanuwan tayo? And that priceless life is none other than the life of our Lord and Savior Jesus Christ. Because your soul is priceless. Alam niyo kung ang pwede lang pang save sa soul natin ay 5 billion, babayaran ng Diyos eh. Kaso, what profit a man if against the whole world? Buong mundo, hindi kayang bayaran ng kaluluwa natin. Priceless eh. That is why priceless din ang buhay na pantubos. And that is the life of the Lord Jesus Christ. Gets mo na? Pag clear ang understanding mo rito, clear ang belief system mo rito, hindi ka na magluloko. Hindi ka babalik sa kasalanan. At never kang gagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi alam mo na priceless ang buhay mo at saka priceless ang pinangtubos sa'yo. Sige nga. My people perish because lack of knowledge. My people perish because of foolishness. Kaya yung iba, dahil kay Kristiyano, kulang ang pagkaunawa, wrong ang belief system, they keep on coming back to the world. They are trying to juggle their lives, sometimes in God, sometimes, oftentimes in the world. What happened? Karnal. At ang karnal na Kristiyano, kailanman hindi niya kayang mabigyan ng kaluguran ng Diyos, at kailanman hindi niya kayang sumunod sa Diyos, kaya Christian by title, but living a defeated life, being a slave of the devil. See? Pero pag naintindihan mo today, kaya pala ako ginawang Christian ng Lord, kasi kaya pala ginawang mananampalataya or being part of the kingdom. The next thing na aking i-discuss is kingdom. Bakit? Because hindi kayang pangtubos ang halaga ng buong mundo because my soul is priceless. And for my soul to be saved, it takes a priceless life to save my priceless soul. Nagets mo na? Kaya ang isang malinaw ang understanding, klaro ang kanyang belief system, never na siyang babalik. Walang magbabackslide kung lahat lang narinig itong pangangaral na ito. Wala talaga mag-a-attempt na magbabackslide. Bakit? Kasi ang karamihan na nagbabackslide, kasi mayroon silang minahal nila ang mundo. Kung maintindihan mo, pagsamasamahin man ang ginto, pila, kayamanan ng buong mundo, kulang yan, pambayad sa kaluluwa mo. Then, pupuntahan mo yan. Naintindihan mo na, kapatid. Hope na nakatulong sa'yo ang katotohanan ito. Pangalawa, ano ba dapat kong pag-aralan? Kasi sa atin, ang pinag-aralan natin, diretso agad sa Bible. And then, pag nag-aral tayo, puro kagad evangelism para mag-share tayo sa iba, tingnan niya kung mabuti. Huwag ka kaagad. Tama ho yung evangelism, tama yung mga pag-aaral natin sa simbahan. Pero mayroon tayong isang topic na hindi madalas pinag-aralan, na siyang essential. Ang challenge ko sa inyong lahat na nakikinig, kung tama ang ginagawa ng church, dapat buong Pilipinas born again na. Dapat buong Pilipinas o bawat sulok ng Pilipinas na mayroong iglesia, mayroong Church of God, mayroong Church of Christ, mayroong church na Bible-based, dapat yung lugar na yun, born again na lahat. Dapat yung lugar na yun, mga Bible-believing na. Pero bakit parang powerless ang church? Alam niyo bakit? Pag kayo masyak ha, kasi mali yung ating mga pinag-aaralan. We are trying to teach people how to catch fish. We want them to become fishers of men. But we teach them limited skills. Basta mayroon lang John 3:16, mayroon lang tayong Romans Road, mayroon lang tayong evangelism explosion, kung ano-ano mga tinuturo natin. While we are not focusing on the essential. Na ano? Transforming first. Nakita niyo ha? Transforming first the person
na magsishare ng gospel. Nakita niyo? So, ano nangyayari? Nag-boomerang sa atin. Bakit? Kasi yung ating isusugo, hindi naman ganun kahanda at mayroon pang tama sa buhay, pinapalabas na natin para mag-share ng gospel, ano nangyayari? Unequipped workers sharing the gospel of Christ is just like a person who carry a bomb, a time bomb, na sa oras na siya'y makadala ng isang tao kay Kristo, mapatanggap niya, at biglang matisod yung kanyang buhay ay sumabog dahil sa mayroon siyang bomba, may kasalanan ginagawa dahil hindi nga transform. Pag yan ay sumabog, ang unang madadamay sa pagsabog yung kanyang dinala. People who are in close proximity with the man, with the suicide bomber, once the bomb will explode, will be detonated, what comes next? The people in close proximity with him will be the one to die. Kaya maraming mga natisod dahil hindi tama ang sistema na ating ginagawa. Now, watch me now. Ano dapat pag-aralan? Ang unang pinag-aaralan dapat natin, ano ba ang konsepto ng kalangitan? Ano ba ang gusto ng Diyos ating pag-aralan? Mahalaga yan. Kasi pag nalaman mo yung central theme, central topic or essential theme ng pagiging Kristiyano na dapat natin pag-aralan, lahat na ngayon ng mga pagpapalakas, pagpapatibay, mga practical teaching, spiritual teaching, dapat ito nakaangkla doon sa central teaching or theme ng ating pag-aaralan bilang mananampalataya. Ano ito, Pastor? Kingdom. Nagkaunawan tayo. Ang konsepto ng langit ay kingdom government. Hindi siya democratic government, hindi siya autocratic government, bagkus siya theocratic government, kingdom government. Intindihin nyo, when the Lord Jesus Christ, when John came, the voice of the wilderness, ang kanyang unang sinasabi, repent, for the kingdom of God is at hand. When the Lord Jesus Christ first ministered, the first word that came out from His mouth, repent, for the kingdom of God is at hand. Nakita niyo? These are teaching that most of the time hindi iniintindi ng marami. Kasi nga nasanay tayo doon sa understanding na kailangan yung mga tao mag-win din sila ng kaluluwa. Dapat ho. Dapat naman ho. Pero pag hindi nga sila di nila ito mag-grasp why they're doing this, ano mangyayari? Sa kanila, makapagdala lang ng tao. Di pagkatapos mo madala, ako, mayroong apo dito, maliit na bata. Nakita ko, pag once yung bata na ipanganak, maliit, grabing alaga, super alaga. Pero ano nangyari sa atin? Hindi ganun ang nangyayari. Pagka nadala sa Panginoon, tapos ka na, bahala ka na, gawin mo na lang to. Hindi ho ganun. Super ho ang alaga. Bantayan mo yan, magpupuyat ka dyan. Kaya nga, kung hindi natin mag-gets ito, yung kingdom pala ang unang pag-aaralan. What is a kingdom? Kingdom is a composed of two words. Kingdom, king's domain. Or the rulership of a king. Malinaw. So, ang protocol or ang essential thing sa langit ay walang iba kundi ang sistema nito kingdom. And in the kingdom, there is a king. At sa kingdom concept, dapat maintindihan natin, only the voice of the king should be honored and obeyed. Malinaw. Ganun din sa ating pananampalataya.
Tandaan natin, nung tayo maging Kristiyano, binayaran tayo ng priceless life ng Panginoon kasi priceless ang ating soul. After that, you now belong to a new kingdom, which is the kingdom of God. Makinig kayong mabuti kasi napakabibihira lang itong teaching na ito. Once you become a believer of Christ, you become a Christian, or so, ano man tawag mo, born again, ikaw ay nagbilong na sa bagong kaharian or kingdom. Ang tawag sa kingdom na yan, kingdom of God. And in the kingdom of God, God is the king. Watch me now. If you are under a king, ang kailangan mo lang gawin is to please the king. Wala ka nang ibang gawin. If you are a citizen of the kingdom, ang tanging gagawin mo lang to please the king in all you do. How? Every time the king gives his orders, ang tanging gawin lang ng mga citizen ng kingdom ay sundin at isagawa ang sinasabi ng hari, hindi lamang pakinggan, kundi isagawa para pag natuwa ang hari, siya ngayon ay magbibigay ng blessing doon sa kanyang mga nasasakupan. Now, watch me now. Nung ikaw at ako'y naging Christian, hindi ito na-explain sa atin, ipinasok tayo sa lugar o sa isang building ng pangalay simbahan at doon tayo pinaggagawa natin yung ating mga paglilingkod, yung ating mga talento, nilalabas natin, may fellowship tayong tinatawag na puro naman sa laman. Ano nangyayari? Wala tayong tamang understanding. Na dapat pala, pagkatapos mong tumanggap sa Panginoong Kristo, you are now under a new government, a new kingdom, a new leadership, a new lordship. Before, ikaw ang nasusunod. This time, si Lord na. At ang tingin mo kay Lord, hindi lamang simpleng Lord, kundi King. Kung ikaw ay Kristiyano, born again ka, Bible-believing ka, mayroong kang hari na pinaglilingkuran. At pag naintindihan mo to, pag hari ang pinaglilingkuran mo, kailangan priority mo siya. Paano mo siya ma-priority sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang sinasabi at pagsasagawa nito, tsaka ka nagiging kingdom citizen. Malinaw. Kaya wala na magpapasaway. Wala na rin yung patumpik-tumpik. Bakit? Wala nang mahihina kasi malinaw ang belief system, malinaw ang understanding that we are under the dominion of a king, and he is a good king, a loving king, and a king that will transform our lives from nothingness to fullness, from wickedness to holiness, from sinfulness to righteousness. Malinaw. Now watch me now. Kung mayroon na palang bagong gobyerno sa buhay ko, at mayroon akong hari, tsatsaking ko. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng gagawin ko, lahat ng iisipin ko, lahat ng aksyon ko, magbibigay ng kaluguran sa hari ko na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Diyan nagiging accurate ang buhay ng isang mananampalataya. Malinaw. Kingdom teachings are not the teachings of men, but the teachings of our Lord and Savior, Jesus Christ. Read the Bible, the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. The kingdom of God is like a man, okay, who found a treasure in a field, and he sold everything just to buy that field. Nakita niyo? Pag naintindihan mo ito, na kingdom pala ang konsepto ng langit, you will never allow yourself again to govern. Because in the kingdom, there is only one king, and that is the Lord Jesus Christ. At pag anong sinasabi niya sa kanyang salita sa Biblia, wala kang choice kasi you are under the dominion of the king. Whether you like it or not, you need to follow it. Ito ang lack of understanding. Ito ang lack of knowledge. That is why most of the people of God perish. Malinaw.
Marami sabit dito. Kasi ang tinuturo natin, mag-disciple ka, hindi masama, ulitin ko. This time, pag nagdi-disciple ka, yung mga ginagawa mong training, yung mga ginagawa mong evangelism, nagiging focus, nagiging purposeful, nagiging impactful, nagiging successful, nagiging fruitful. Because you now understand that you are doing everything for the glory and pleasure of the King. Malinaw na. Now, watch me now. Because you become a good citizen of the kingdom, in the kingdom, domained by a king, the king is responsible for all the needs of his citizen. Watch me now. Makinig kayo mabuti. Sa kingdom, ang king ang responsable sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga mamamayan. Kaya every time na mayroong pangangailangan ng kanyang mga mamamayan, ang hari ang siyang nagpo-provide. Malinaw. Kung mayroong may karamdaman, ang hari ang nagbibigay ng doktor para siya'y pagalingin. Pag mayroong threat, mayroong manggugulot ay aaway, ang hari ang magtatanggol sa kanyang mga mamamayan. At kung mayroong kaguluhan, ang hari ang nagre-resolba sa lahat ng kaguluhan kasi dapat ang kanyang mga mamamayan ay palaging nabubuhay sa kapayapaan. Watch me now. Our King Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, will be the one to protect us from COVID-19, from this pandemic. He will be the one to provide for us because He knew that we are the citizens of His kingdom, and He will be the one to heal us if we got sick. Why? Because we are citizens of the kingdom. Malinaw. Malinaw, mga kapatid. Ito ang ating unang-unang pag-aaralan. At kung mayroong threat, katulad nitong virus na ito, anong kailangan gawin? Just follow and obey the king and let the king of the kingdom protect us by sending his armies, which are the angels, to cover us and to protect us. Malinaw. Kaso, problema, hindi natin pinag-aaralan. Kaya marami, naglilingkod pa sa Panginoon, pero walang respeto sa hari kasi hindi niya alam, nasa kingdom siya. Ang tingin niya kay Lord, watch me now, iko-correct ko na ito ha, kaibigan ko si Lord eh. Wow! Ganon kayo ni Lord? Kaya minsan yung iba, wala nang respeto sa Diyos eh. Kasi may mga nagtuturo na si Lord daw ay kaganon nila. Close sila, kaibigan sila. If you want to maintain reverence, pag sinasabing fear of the Lord, reverence to God, obedience to God, respect and honor to God, treat Him as your king and you are His servant. But because mayroong mga mapangahas magturo na tinuturo nila na close kayo ni Lord, okay, talagang rubbing elbow kayo ng Panginoon. This what makes people familiar with God. Nagkaroon ng familiarity spirit. To the extent na even yung respect sa isang hari ay hindi na naibigay. Now watch me now. Respecting God in the highest honor doesn't mean na tayo ay, kumbaga, nagiging alipin na talaga sa Kanya. Ang ibig ko lang sabihin, if you maintain that respect, if you maintain that honoring na ibinibigay mo sa isang hari, and by the way, He's not just a simple king, He's the King of Kings. At habang ikaw ay natuto na
na magbigay ng reverence sa hari, anong kasunod? The king will be pleased with your life. At the moment na na-please siya, lalo niyang i-reveal ang kanyang buhay at ang kanyang sarili sa atin. At doon nagkakaroon ng intimacy. But that intimacy is out of your reverence and honor to Him, kaya walang familiarity spirit na papasok. Kala niyo familiarity sa pastor lang? Hindi. Maging sa Diyos, marami mga Kristiyano familiar na sa Diyos. Yung spirit of familiarity na parang tawagin lang siyang Jesus, tawagin lang siya na kung ano-ano, kasi nga ganun daw sila. That's wrong. He is not a simple king. Gawin mo sa hari yan. Sige, balik tayo sa mga setup ng kaharian. Sige nga, tawagin mo yung hari. Solomon, pugot ang ulo mo. Why? Because you do not respect the king. Ano na dapat mong gawin? King Solomon, your highness. Dapat ganun ang tawag mo dyan. Tawagin mo Solomon, pugot ang ulo mo. At maraming mga tao, mananampalataya, even ministers, because of this mapangahas, lack of understanding, inaccurate belief system, akala nila si Lord, talagang ganun-ganun lang abutin. Well, they suffer the consequence. Pero sa atin ngayon, pag-aralan natin ang kingdom sa mga susunod na panahon, I'll show you yung clarity. Pero as of now, mayroon na kayong idea. Okay? Ituloy natin. Ano ngayon ang tungkulin ko kung ako pala nasa kingdom? O, yan ang maganda, di ba? O. Hindi ka, pagdating mo sa kingdom, hindi ka maglilingkod agad. Napansin nyo, ilan lang ho yung mga government officials natin saka nagkatrabaho sa gobyerno. Naunawaan nyo na ho. Lahat ay mamamayan. Umaasa sa governance ng hari. Malinaw. At ang gusto ng hari, nag-i-enjoy at masagana ang kanyang mga mamamayan. Bakit? Kasi in the kingdom, the status of life or the quality of life of the people reflects of what kind of king they have. Ulitin ko ang quality ng buhay ng mga tao ang refleksyon kung anong klaseng hari meron sila. If you fully understand the kingdom concept, ano mangyayari? Tiyak, pasasaganain ng Diyos ang buhay mo kasi kung ang buhay mo ay sobrang hirap at ikaw ay kasama sa kingdom, kung naintindihan mo ang kingdom, hindi dapat ganyan ang buhay mo, ibibless ka ng king. Bakit? Because you are a reflection of who He is. But because we do not understand, we accept poverty as part of being a Christian. That is religiosity again. Because you are a representative of the King on earth, who the King is, as He is, so are we. Kasi hindi pwedeng ang nire-represent mo sobrang yaman at ikaw na nag-represent, hindi ka ganun katulad niya, you misrepresent Him. Nakita nyo? If the king is good, holy, the one who will represent him on earth should be holy and righteous. Kung ano ang hari, ganun din ang representative. Hindi pwede yung hari, matino, tama, banal, yung representative makasalanan. Hindi po pwede. You misrepresent him, then you will pay the price. Marami sa atin nagbabayad ng presyo. Bakit? We always misrepresent the king. Why? Because we do not understand what should be like. Ano dapat ang ating gagawin bilang mananampalataya? Nakita nyo, siguro bago sa inyo to karamihan. Ano dapat kong gawin? Ngayon that I know that I am a citizen of the kingdom. Okay, watch me now. A true citizen of the kingdom, number 1, he or she pay his taxes. Good taxpayer. Isang patunay na ikaw ay citizen sa isang bansa kung nagbabayad ka ng iyong tax. Parang katulad sa amin, yearly, nagbabayad kami ng amilyar. Bakit? Tax namin yun sa lupa na meron kami. Nagkakaintindihan tayo. Because a good taxpayer, he is helping the country to be developed.
Bakit? Kasi habang dumarami ang tao, dumarami pangailangan, ang mga taxpayer, ang mga citizen dapat maging faithful sa kanilang pagbabayad ng tax. Bakit? Para yung progreso ng kanilang bansa ay mapanatili at ang lahat ay hindi mabibigatan, bagkus magagaanan. Watch me now. In the kingdom of God, kung ikaw ay mananampalataya, ang una mong dapat maintindihan para masabi mo na ikaw talaga ay legitimate na legitimate ka na citizen of the kingdom of God, you must be a good taxpayer. Sa tax natin dito sa lupa, matik pag bumili kayo, hamburger o anuman bibilin mo, mayroong VAT, 12%. Matik yun na babayaran mo, kasama sa babayaran mo bilang citizen of the Philippines. Same thing in the Bible, same thing in the kingdom of God. Para masabi mo na ikaw talaga ay certified citizens of heaven, citizens of the kingdom of God, you must be a good taxpayer at yun yung tithes natin. Ano bang ginagawa ng mga namumuno sa ating bayan? Yan ang pinapagawa nila ng tulay, pinapagawa ng mga build na yan. From our tax yan. Ganon din sa gawain ng Diyos para mag-advance ang kingdom of God, kailangan mo maging faithful sa pagbabalik. Hindi ka nagbibigay, nagbabalik ka ng portion ng Diyos, which is yun ang pinaka-tax mo sa kingdom of God para masabi mo that you are a good taxpayer, not a tax evader. Ang mga tax evader, yan yung mga hindi nagbabayad ng kanilang tax, sila ay hinahabol, sila ay nagdideklara ng gera laban sa hari. Nagkakaintindihan na tayo? If you do not pay, di mo binabayaran yung tithes mo, kay Lord yan, ibabalik mo. Pag hindi mo binibigay, pwede kang magsabi, Kristiyano ka, but you are a tax evader, not a good taxpayer. Bakit kailangan ibalik yung tithes bilang tax mo sa kingdom? Kasi mayroong gawain ang Diyos na ina-advance natin yung kingdom, hindi para magparami ng tao, kundi i-advance, ituro itong ganitong mga katuruan sa mga tao na hindi pa, lalo na sa mga Kristiyano na hindi naunawaan itong pinag-uusapan natin para sila'y magbago, matama ang kanilang belief system, matama ang kanilang understanding para sila'y maging accurate citizens of the kingdom. Malinaw? Huwag tayong mag-claim that we are Christians. Huwag tayong mag-claim that we belong to the kingdom of God or citizens of the kingdom. Philippians 3:20 kasi nakalagay yan eh. We are citizens of heaven. But ang isang pruweba na siya ay citizens or citizen of heaven or citizen of a kingdom, he or she is a good taxpayer. Lagi niyang tandaan, pag wrong ang understanding, wrong ang belief system mo, ano nangyayari? Hindi mo ibibigay. Kasi sasabihin mo, ako naman nagtrabaho eh. Ba't ko ito ibibigay sa church? Bakit ko ito ibabalik itong 10%? Sa mga nagtatrabaho, tuwing sumusweldo kayo, automatic ho, bawas ang tax. Bakit? It belongs to the government. Para sa mga government projects, para naman sa iyong dadaanan, sa iyong tatawiran na tulay, sa dadaanan mo. Kaya hindi lubak-lubak yung dinadaanan mo. Bakit? Yan yung tax mo. Same thing din sa gawain ng Diyos. Pag ikaw ay citizen of the kingdom, dapat good taxpayer ka, good tither ka, good tithes and offering giver ka. Bakit? Kasi ina-advance yung kingdom ng Diyos dito sa lupa para maraming tao maabot sa mga gawain ng Panginoon para mabuksan sila sa matagal ng pagkatulog at sa matagal ng kamangmangan para sila'y mabuksan. Ngayon, kung hindi ka good tither, ikaw ay tax evader, then you are declaring war against the kingdom. Watch me now. Those who do not pay their tithe, those who do not good taxpayer in the kingdom, you are declaring war against the king. And the king's wrath is coming against you. Napansin niyo ho, anong ginagawa ho ng ating gobyerno sa mga hindi nagtatax? Pinapahabol, pinapahuli. Naintindihan niyo na? Kaya ngayon, malalaman niyo na, sinasabi ng Panginoon, you are cursed with a curse. Why? Because you do not bring the whole tithe into the storehouse. Kaya yung mga hindi nagtatites, hindi yan mga kingdom citizen, pero mga tax evader, the kingdom of God or the king of the kingdom is going after you. His wrath is coming to you.
Kasi pag hindi mo ibabalik yung tithes at hindi mo ibabalik yung tax sa kingdom, tinutulungan mo ang demonyo na hadlangan. Ang alin? Yung pag-advance ng kingdom ng Diyos. Pambihira naman yan, brad, sis. It takes a man to preach this to you. It takes the revelation of God to preach this to you. Because if no one will tell this to you, you will continue in a cursed life. Na kahit anong tawag mo sa Diyos, never ang Diyos makinig at never kang aabutin dahil sa isang maling konsepto, maling pagkaunawa at maling paniniwala. Ang akala ng iba, pag sila nagtatrabaho, di na sila magta-tithes, ano lang ang gusto nilang ibigay? Naku kapatid, tax evasion ho yan. Malinaw? Pangalawa, na patunay na ikaw ay citizen of the kingdom. Balik natin sa physical. Pagdating sa konstitusyon ng Pilipinas, mayroon tayong konstitusyon. Tanungin kita ngayon, anong alam mong batas sa konstitusyon ng Pilipinas? Republic Act number. Anong meron? Huwag na kayong sumagot. Karamihan sa inyo walang alam sa batas. Kaya makita mo ang mga Pilipino lawless sa ating sariling bayan, even believers. Bakit? Because we do not read and we do not know the Constitution of the Philippines. Tingnan mo yung mga Pilipino pag nasa ibang bansa, napakamasonorin. Bakit? Kasi ang una nilang inaalam, yung batas ng bayan, yung konstitusyon na kanilang pinupuntahan. Pero pagdating sa Pilipinas, barumbado uli. Bakit? Kasi walang alam sa konstitusyon. Watch me now. Another proof that you belong to the kingdom of God, you are a citizen of the kingdom, is you know the constitution of the kingdom, which is the Bible, the Word of God. Kaya yung mga nagsasabing Kristiyano pero hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, mga peking, or sabihin na natin, kasama sa kingdom pero mga pasaway sa kingdom, na which is nagdadala na naman, nag-uudyok sa galit ng hari at isang ekspresyon ng galit ng hari sa kingdom ay hindi pag-release ng pagpapala sa buhay ng taong pasaway at walang alam sa konstitusyon, kundi puro paglabag sa konstitusyon dahil hindi niya binabasa, hindi pinag-aaralan at hindi nilalakaran. Good taxpayer and know the constitution of the kingdom. Nakita niyo ho, sobrang layo sa ating mga pinaggagawa na hindi natin namalayan yung mga pinaggagawa natin sa simbahan na uwi na sa pagiging relihiyon. Umalis tayo sa dati nating paniniwala, sa dating relihiyon, only to create another new religion. No, Christianity is not religiosity. Christianity is not a religion. A Bible-believing, faith-based people, they live in a kingdom. And a kingdom is ruled by a king. And for them to prove themselves that they are citizens of the kingdom, they obey the word of the king. Even if they don't like it or not, they have to obey. Why? Because it is the word of the king at ang salita ng hari din nababali, and they pay their taxes accurately, increasingly, kasi pag sila'y nagbabayad, sila'y pinagpapala ng hari, lalo nag-i-increase ang kanilang pagbabayad ng kanilang tax, nag-i-increase ang kanilang tithing, isang patunay that they are being blessed by the king. We should learn to pay our tithe accurately, increasingly, abundantly. Kaya ho, makikita mo yung iba pag nagda-tithe, palaki ng palaki. Bakit? Kasi yan ang principle ng kingdom. Sabi ng king, test me in this, if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that you have no enough room. Sa mga good taxpayer sa kingdom, na i-enjoy nila ang benefit ng kanilang tithing and offerings sa pamamagitan ng pagbabalik ng Diyos sa mabuting kalusugan, mga pagpapalang hindi inaasahan. Yan ho ang nagagawa ng pagiging good taxpayer, and you are observing the constitution of the kingdom. In the kingdom of God, the constitution is none other than the Bible, the Word of God. See? Yung ba sa inyo parang nagulat, ano ba itong napag-aralan today? Well, yan ang priority, yan ang essential. At sa mata ng Diyos, yan ang mahalaga.
Wala siyang pakialam kung marami ka nadala, kung lahat naman na nadala mo, nawala. Malinaw? So let us discuss about the constitution of the kingdom, the Word of God. Okay? One of the thing na ating pinagpasalamat, 7 things, pinagpasalamatan natin ang God the Father, pinasalamatan natin ang God the Son, the Lord Jesus Christ, pinapasalamatan natin ang God Holy Spirit sa kanilang ministry, but we also thank God for giving us the Word, the Scripture, the constitution of the kingdom. Sa dami ho ng aking tinuturuan, tinatanong ko sila, anong alam niyong batas sa Pilipinas? Nakakalungkot ho. Nginingitian lang po nila ako at sinasabi nila, wala po, Pastor. Then sabi ko, bakit ka naging Pilipino? Wala. Kasi yung wrong belief system, na wala kang pakialam sa mga batas, mga mambabatas lang ang meron dyan. Kaya pansinin niyo pati mga mambabatas natin, hirap silang magpasa ng batas o magpasa ng isang proyekto. Bakit? Palagi nilang kinoconsider kung ito'y nasa konstitusyon. Bakit? Pag yung konstitusyon ay iyong sinalungat, pwede kang kasuhan. Pero pag ang iyong ginawa ayon sa konstitusyon, susuportahan ka ng state. Nakita nyo? Pag ang iyong buhay ay align sa konstitusyon, sa salita ng Diyos, ano mang gagawin mo, pagpapalain ng Diyos, ng hari. Bakit? Kasi sinunod mo ang kanyang mga utos. At pag sinunod mo ang utos ng hari, humanda ka. Kasi pag ang hari nagpala, higit sa iyong inaasahan. Now let's talk about the Constitution, the Word of God. The Word of God is the ultimate material God used to create all things. Okay, so napag-aralan na natin yan. God's Word can create something out of nothing. Okay, pangalawa, napag-aralan natin noong nakaraan, pangalawa ho, it serves as our guide in this darkened world. See? In this world, palala ng palala, pasama ng pasama. But because we are citizens of the kingdom and we are guided with the constitution of the kingdom, sabi ng Psalms 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We have this living hope inside us. We have this guidance inside us, the Word of God, the constitution of the kingdom. Lagi niyang tandaan, the greatest kingdom of all kingdom is none other than the kingdom of God. Kaya yung kingdom of this world, wala tong binatbat kumpara sa kingdom of God. At lahat ng citizens of the kingdom of God, they will survive, they will overcome, they're more than conquerors while they're here on earth. Why? Because their guide, they're living according to the constitution of the kingdom. Malinaw? Pangatlo, it is food for our spirit that empower us to defeat the devil. Dito tayo nag-end, ano? Matthew 4:4, Jesus said, or answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. Ano ho ang constitution of the kingdom or the word of God? It is the food for our spirit. Every time we partake the word, lagi niyong tandaan ha, sulat niyo po ito, you receive the word, receiving the word, hearing the word is not enough. You need to apply the word, obey the word. Pag sabing obey, you apply it, then there will be results. Malinaw, mga kapatid. Hear and obey, anong resulta? Blessing. Hear and obey, anong resulta? Healing. Hear the word, obey the word, miracles ang resulta. Nakita niyo? Every time you hear the word and you obey the word, whatever needs that arise in your life, it will be answered by God. The kingdom of God or the rule of God is very important na maintindihan natin. Sa susunod na mga pag-aaral, expound ko pa yan. Malinaw. Ano? So, the Word of God is the food for our spirit so that we will be able to defeat the devil. Nagkakaintindihan tayo. So, every time you hear the Word, obey the Word. Hear and obey and expect results. Halimbawa, mayroon kang karamdaman ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos, konstitusyon ng kingdom, at alam mo na you're under now the rulership of the king, and you're a citizen of the kingdom, good taxpayer, you follow and obey the constitution of the kingdom. Watch me now. Ano ang need mo ngayon?
Ngayong umaga, kung healing ang kailangan mo dahil may karamdaman ka, then healing is on your way. Blessing ang kailangan mo, financial blessing kailangan mo, then blessings are on your way. Why? Because you now fully understood and your belief system is now aligned, accurate. Naku mga kapatid, ang tagal na nito. Ngayon lang natin nalaman. Kung accurate lang ang ating belief system, accurate lang ang ating understanding, wala dapat nagpapanik at wala dapat nahihirapan. Bakit? Kasi alam natin, ang mga citizens sa kingdom, sila ay nakaasa at sila ay nakatitiyak ng hari na kanilang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. By the way, our King in the kingdom, which is the Lord Jesus Christ, never runs out of supply. He never treat every impossibilities. Sa Kanya, lahat ng impossibilities sa lupa, posible sa Kanya. At walang mahirap sa Kanya. Ang sabi niya sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, walang bagay na mahirap sa akin. See? But what we are doing, we are injecting religiosity in the life of the people. You serve God, you sing songs to God, hindi ho masama yan. Pero unahin muna nating ipaliwanag sa mga tao, they are now under the dominion of the King, and they belong to a kingdom called the kingdom of God. And above all kingdom, there is only one kingdom that is powerful, and that is the kingdom of God. Mayroong kingdom of darkness, kingdom of this world. Those kingdoms are nothing, because the greatest kingdom of all kingdoms is the kingdom of God. And we belong to that kingdom. Kaya sabi sa Hebrews 12:28, and we belong to that unshakable kingdom. Kaya na kahit anong shaking na meron sa mundo, but you belong to the kingdom of God, that is unshakable kingdom. Kaya kahit anong mangyayari, you are still powerful, and you still overcome and called more than a conqueror. Malinaw? Hearing the word, obeying the word, results to your miracles, healings, provision, protection, name it. At kailan mo ito magagawa yung hear and obey? Hear and apply the word? If you understand the kingdom concept. Pag sinabi ng hari, now watch me now, hindi naman ikaw ang hari, pastor eh. Ganito ha, pag ang hari mayroong sinusulat na decree or utos, hindi ho siya magbabasa. Mayroon siyang tagabasa. Makinig ang lahat. Ito ang sinasabi ng mahal na hari. Nakita nyo? Ganon din sa atin. Hindi ang Diyos direkta mangungusap sa iyo. Katulad ngayong umaga, mayroon siyang tagabasa, mayroon siyang tagapagsalita. Naintindihan mo na, ang mensahe galing sa hari, mayroon lang magbabasa. At yung magbabasa, tsakin niya na lahat ng binasa niya, yun lamang nasulat ng hari. At yan ang pastor mo. Siya ngayon nangangaral salita ng Diyos sa iyo. Kaya kung anong gusto sabihin ng king sa kingdom, bilang ikaw ay kingdom citizen, makinig ka sa tagabasa, sa tagadeklara. Walang iba kundi pastor mo. Malinaw na. Kaya pag binaliwala mo pastor mo, binaliwala mo yung hari, lagot ka. Klaro? Kaya nga yung kingdom, ito yung unang dapat maintindihan ng isang mananampalataya. There is a new government, there is a new management, there is a new king over your life. You are now under his authority. So you will never allow yourself to be a rebel. Bagkus nakikinig ka sa kanyang kinatawan, sa nagsasalita. Bakit? Ang kanyang sinasabi, ang pastor mo na nagsasalita, ng salita ng Diyos sa iyo, siya naman ang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay magiging masunurin sa sinasabi ng hari sa langit. Malinaw? Hear and obey, expect powerful results. Pangatlo, pang-apat, it carries life. Okay, it carries life. It carries the life of God that equip God's people for every good work. 2 Timothy 3:16-17, all scriptures is God-breathed. The life of God is in the Constitution. It's in the Word. And it's useful for teaching,
rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped in every good work before doing anything or ministry in the works of God, or the works of God in the church. Before doing anything for God, make sure you are thoroughly equipped by His Word, by the Constitution, so that kung anuman ang makakaharap mo habang ikaw ay naglilingkod, anumang makakaharap mong pagsubok o hamon sa buhay, you know that you are backed up by the King of Heaven, because you are operating according to the Constitution of Heaven. Nagkakaintindihan? Kaya palagi ang challenge, di ba? Is it constitutional? O ganun palagi ang question dun sa, manood kayo sa Kongreso, tsaka sa Senado. Is it constitutional? Is it according to the Constitution? Minsan sinasabi nila, it is against the Constitution. Bakit? Kasi mahalaga ang Constitution, kasi yun ang nagiging proteksyon at nagpapatakbo at naglalagay ng order sa isang bansa. Ganon din sa langit, para ang mga mamamayan ay hindi maging mga pasaway, hindi mga rebelde. Kailangan nilang malaman ang Constitution, which is the Bible, the Word of God. And the Word of God carries the life of God, so that the people of God will be equipped for every good work. Ang problema, hindi nga nabasa ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, pinasok na sa gawain, kabago-bago pa lang, nagsishare na, naging pastor na. Ano nangyayari? Rumble. Malinaw? Kung yung mga matatagal nga, sumasablay pa eh. Baguhan pa kaya? Dito ako mag-ienda. The Lord Jesus Christ Himself, He knew His assignment, that He will become the Savior of the world. And He knew that He will only live in this world for 33 and a half years. But He spent 30 years fellowshipping with the Father, preparing Himself for the ministry. 30 years in preparation just to minister for 3.5 years. Anong ibig sabihin? Preparation is more important than jumping or going into the ministry unequipped. Kasi pag ang nagpunta sa ministry is unequipped, tiyak, hindi lang yan magiging ineffective, yan ay magkakalat pa. But look at the Lord Jesus Christ. He built Himself strong. He's a man of the Spirit, a man of the Word, a man with integrity. What happened? 3.5 years ministry. But He was able to turn the world upside down to the extent that even in our times and the times of the generations to come, ang ginawa ng Panginoon can never be forgotten and can never be replaced and can never be stopped. Why? Because it came from a life full of the Spirit, of the Word, and integrity. Because He lived His life according to the kingdom, protocol, and principles. Pag-usapan natin sa mga susunod ito, mga kapatid, and I hope and pray na itong ating narinig ngayong umaga ay magbibigay ng kaliwanagan at kalinawan sa atin. Pag ika'y born again believer, mananampalataya ka, mayroon ka ng hari sa buhay mo. At siya ang dapat mong pakinggan at susundin. At ang pag-aaralan mo, una higit sa lahat, ang kaharian ng Diyos, ang kingdom of God, paghahari ng Diyos. Kaya malinaw sa Matthew 6:33, seek ye first. Nakita mo? Unahin mo raw. Naalin? Hanapin, pag-aralan ang kaharian o paghahari ng Diyos sa buhay mo. And then the moment God is reigning and ruling over your life, then you will live in righteousness. And the moment God is reigning in your life as your king, and you live in righteousness because He's a righteous king, you will become like Him, all the things that you need. And all these things that you need on earth will not be, you will not work for it, but it will be just given unto you. Malinaw ho? This is the pattern that every believer should walk and live.
Hear and obey the word. Be a good taxpayer. Do not be a tax evader. And observe the constitution of the kingdom. Hear and obey. Then what kind of result you need will be given by God to you. God bless you all. Your table will never run out of food. All the works of your hands will be blessed as you understand the kingdom concept today. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri at parangal sa araw na ito. In the name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. If you have prayer request, please, pakilagay nyo sa comment box at kayo po ibibigyan namin ng sapat na oras para mailagay ninyo ito. At mayroon pa mga kasama rito na sila ang kukuha. At doon po sa mga pinagpipray namin, balitaan nyo rin po kami kung ano po ang ginawa ng Panginoon para sama-sama po tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hoping, nakarating na ba si Brother Rody? Siguro nakarating na. Wala pa? Okay, so pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you all. Have a good and godly day. Shalom! Bye.